Ang ikatlong hapis ng ating mahal na Inang Maria, ang pagkawala ng batang Jesus sa templo. Ang tagpong ito ay marahil ang pinakamasakit na karanasan para sa ating mahal na ina. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng lungkot at hapis na wala sa piling niya ang Panginoong Jesus na kanyang anak. Doon sa mga nakaraang mga hapis, palagi niyang kasama ang Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito, halos 3 araw na hindi niya kasama ang Panginoon. Ang mag-asawang Jose at Maria ay nawalan ng isang pinakamamahal na anak. At siya ay nawala noong mga panahon na sila ay nakipiesta sa panahon ng Paskwa na nakaugalian na ng mga Hudyo sa panahon nila Jesus, ni Maria at ni Jose. Siya ay nawala sa piling ni Maria at ni Jose. At sa kanyang pagkawala, siya ay nakapiling ng Ama. Siya ay gumawa ng kalooban ng Ama sa pakikipag-usap sa mga marurunong sa batas at sa mga nakakaalam ng plano at salita ng Diyos. Tayo ba ay nawawala? Kung minsan sa buhay natin, tayo ay nakakaranas na nawawala, nagwawala, at walang-wala. At ang mga pagkakataong ito ay mga pagkakataon na kung saan tayo ay malayo sa Diyos. May nabasa nga ako na isang pastor na ang sabi niya ay ang pinakamapanganib na panahon at oras sa isang buhay ng isang naniniwala at naglilingkod sa Diyos ay ang mga panahon at oras na siya ay malayo sa Diyos. Kapag tayo ay nawala sa piling ng Diyos, yun yung panahon na kung saan makagagawa tayo na ikakasira ng ating kalooban, ng ating buhay, lalong-lalo na ng ating ugnayan sa Panginoon. At kung tayo man ay mawawala, gayahin natin si Jesus na nawala, ngunit ginawa niya at tinupad ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng templo, sa pananalangin, sa pakikipag-usap tungkol sa kalooban at salita ng Diyos. Huwag nating tularan ang mga tao na nawala dahil sa mga makasariling pagnanais nila sa buhay. At kung minsan tayo ay nakaranas ng mga ganong pagkakataon, tayo nawa ay mawala kasama ng Panginoon. Kasi sabi sa Mateo, Kabanatang 16, ang talata ay 24, atin daw akayin ang ating krus kung nais natin na sumunod sa Panginoon at limutin ang ating sarili. Dahil sabi niya, ano ang mapapala ng tao kung makakamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa at mapahamak ang kanyang buhay. Kaya kung tayo man ay mawawala, nawa ay mawala tayo sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon, ng pagsunod sa Kanya, ng pagmamahal sa Kanya at pananalangin ng walang tigil bilang paghahanap sa kanyang pagmamahal at pagbabahagi ng kanyang pagmamahal at kabutihan sa kapwa. Muli, nawa ay mawala tayo na kasama ng presensya ng ating Panginoon. Katulad ni Maria, siya ay nahapis, siya ay nalungkot, ngunit kasama niya ang Panginoon at natagpuan niya ang nawawalang batang Jesus. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, follow sa ating Facebook page, Mater Dolorosa Parish, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mater Dolorosa Parish Official. Maraming salamat mga kaparokya. Sa Diyos ang kapurihan.